Imbis na witness, watusi at pinagtawanan, hindi lamang pinagtawanan, kundi challenge pa siya. Eh bakit ang mga gabinete mo ang sinisisi mo sa kabulukan at pagkalugmok ng gobyerno at pagkalugmok ng buong bayan? Eh ikaw ang namumuno at presidente, di ba dapat ikaw mag-resign? Ang sabi niya, naman ako mag-resign. Eh hindi ako ang tao na tinatalikuran ko ang problema. Sige nga, pag-usapan namin ito sa unang bahagi po ng aming talakayan. Unahin ko si Atty. Busantog, then si Ma'am Lorraine. Bad quitters sana na naging watusi ang gimmick para sa publicity and public propaganda ni Marcos na kunwari ay inaayos niya, nire-reboot, nire-reset niya ang kanyang gobyerno by way of mass courtesy resignation na pinagtawanan ng sambayan ng Pilipino dahil hungkag at walang katuturan at puro gimmick at katatawanan ang nangyari. Tony Bosantog, ikaw po muna ang magbibigay ng iyong mga pananaw hinggil din doon sa sinabi niyang, ba't ako magre-resign? Ako ba ay hindi akong tipo na tumatalikod ako sa problema? Wow, big words. Tony Bosantog, please. Yes, so ang mass resignation or the courtesy resignation ng all cabinet members, alam mo muna, ang cabinet members are there as the alter ego of the president. Meaning, they're acting, making decisions, they're utilizing their discretions as if they're acting for in behalf of the president or as if they're the president themselves, unless their decision has been remanded or revoked or amended by the president. So ibig sabihin, kasi tinatawag na alter ego kasi yun yung decision ng president. Ngayon dahil sa mass resignation or courtesy resignation because of corruption and incompetence, it just simply shows that the actions being taken by the president is either corrupt or incompetent. And we are now in the halfway turn of the administration. So ibig sabihin ba, for the longest 3 years na nagkaroon tayo ng pamumuno, that's just one term na ng mga congressman at mga local government officials, eh wala pala, yun pala ang nangyayari. We have corruptions, we have incompetence, and the president, who is supposed to be the one on top of everything, is sabi, umalis muna kayo. So I think that it follows the captain of the ship. Ang lahat ng galaw ng mga tao mo sa barko, galaw mo yun. So kung anong ginagawa nila, yun ang ginagawa mo. So if you're asking for the resignation of these people because of incompetence and corruption, captain of the ship principle, mauna ka. I agree. Naaawa ako kasi when we sit down, no, those of us who were in the appointees of PRRD, we all agree that a lot of things that we were able to accomplish, no, the landmark things under the Duterte administration, nagawa namin dahil sa leadership ni PRRD. Excellent leadership, very strong leadership. And PRRD was himself called by Steven Sakur, yung BBC na reporter, excellent executive, 'di ba? Ganyan si PRRD. So, ganun kahalaga ang leadership. I'm pretty sure, no, a lot of the cabinet secretaries of Bongbong Marcos, when they started out, were also excited about doing something good, di ba? Until they saw who and what this man is. Empty, vacuous, fractured, lazy, careless. They know he's into drugs. They know that he's fully incapable of leading. And then it all went downhill really fast from there on, no? So, in other words, ang sinasabi ko, hindi talaga yung cabinet secretaries ang problema. Sure, there are, no? A handful, mga kurakot, no? Marami dyan, kurakot, incompetent, etc., etc. But, it all stems from the leader. Si Bongbong Marcos ang pinaka-problema dito. Mr. Marcos, you are the problem. You should be the one resigning. You should be the one, if you have any love for country left, which I seriously doubt, ikaw dapat ang bumababa, ikaw ang punot dulo ng lahat ng problema sa Pilipinas ngayon, ikaw. You opened the portals of hell to this country so that yung mga demonyo are out there freely tormenting the Filipino people, and you do not have the spine, you do not have the character, you do not have the capacity, the moral, the psychological, the mental, spiritual fortitude to lead the country. You
are the problem in this country. You ought to step down and resign. But you know what? We know you never will. Because an evil man, sabi nga ni Sun Tzu, will burn down an entire nation for power. And this is what we're seeing right now. I agree. Ang deklarasyon sa mass resignation, more than just a publicity and PR gimmick para magpropaganda at lituhin ang taong bayan, is hugas kamay, iwas pananagutan. Dahil ang isang leader ay dapat marunong kumilala ng pananagutan, marunong kumilala ng pagkakamali, marunong kumilala ng kahinaan, at upang siya ay magkaroon ng tamang solusyon na magbangon. At hindi po yan pwedeng ipasa niya sa kanyang mga gabinete. Tama po ang sinabi ng dalawa kong kasama, ang leader nagre-reflect doon sa kanyang kung anong uri ng direksyon at pamumuno ang kanyang ipinapatupad, ganun din po ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. So ang kanyang organisasyon at ang kanyang mga instrumento sa pagpapatupad ng programa niya ay ang kanyang mga cabinet members, ang kanyang mga cabinet secretaries. Subalit, nakikita nila na ang direksyon ni Marcos ay patungo sa pagkalugmok ng bansa. No, gusto kong kuhanan itong dalawa kong mga kasama ng kanilang opinion. Under Marcos government, hindi niya pwedeng isisi sa gabinete niya ang pagdeklara na gawin mong zero budget ang PhilHealth. My goodness. Nasa batas, alam ito ni Atty. Santo kasi abogado ito, ang syntax law ay mandatory nag-allocate dapat ng 50 billion o 70 billion sa PhilHealth para palakasin ang public health insurance support ng gobyerno sa mahihirap na pamilya. So nag-zero budget, sino ang pumirma ng budget? Siya. So bakit ang gabinete mag-resign? Pangalawa, pinasakmal at kanilang kinuha ang 60 billion na pondo ng PhilHealth. At ang nag-utos na pakuha ito, si Marcos. So klarong-klaro na siya ang may say sa lahat ng desisyon ng kanyang gabinete, kahit ano pang solusyon sa kanya ni Ralph Recto, anong kanyang mga financial advisor. Ito pa, ang nangyari pong paglayas ng 38% ng mga investor sa Pilipinas at ang paglugmok ng ating bansa sa pagkawala ng $250 billion potential trade and tourism benefits na bitbit ng ating maayos na pakikipag-ugnayan sa bansang China. Kung kaya tayo hirap na hirap ang ekonomiya ngayon at magpataas ng poverty level, inflation, at paglugmok ng kabuhayan, hindi pwedeng yan ay ituro niya sa kanyang gabinete sapagkat the cabinet members their marching orders and their own direction from the president at walang ninuman. So sino man na nagsulsurso sa kanya, ang kanyang asawa si Lisa Araneta Marcos na pakialamera, ang kanyang pinsan na hambog at ambisyoso na si Martin Romualdez, all of them, ang gumagawa pa rin ng final decision, si Marcos. Therefore, tama po ang tumbok ng dalawa kong kasama ni Ma'am Lorraine Badoy at ni Atty. Busantog. Ang pananagutan ay kay Marcos. Ang ugat ng problema ay siya. Therefore, ang solusyon ay ang paglayas niya at ang pagputol ng ugat ng problema. Ganun lang po yun kasimple. Ngayon, gusto mong dagdagan Atty. Busantog. Ang talakayan na ito, Ma'am Lorraine, ikaw pwede rin. Yeah, kasi alam mo ang presidency is a very lonely job. Nakita ko 'yon kay PRRD. The buck stops with you, 'di ba? So, yes, marami nagsasabi, alam mo hindi niya alam na ito yung ginagawa ng asawa niyang pakialamera na ni isang Pilipino walang bumoto. Alam nyo, hindi niya alam yung ginagawa ni Martin magnanakaw, hindi niya alam yan. Hindi niya alam ito, hindi niya alam yan. At saka yung mga sinasabi niya ngayon, yung mass resignation na yan, hindi niya idea yan. Idea yan ng mga nakapaligid sa kanya na nagbe-benefit sa presidency niya, 'di ba? Yung kung talagang kumakamal ng pera ng bayan, etc., etc., 'di ba? Mabait kasi yan, etc., etc., etc. Hindi, wala kaming pakialam diyan. Ikaw ang presidente, the buck stops you. Ngayon, kung totoo na hindi mo alam, pinakita mo na lang talaga na wala ka talagang kakayanan, because I'm pretty sure it's all true, no? A lot of it is true. Hindi niya alam yung kalokohan na nangyayari sa paligid niya. Wala nga daw barel sa KOJC, 'di ba? Ganun ang mga reports, 'di ba? So, and yet you are the president. I saw it with PRRD. Now, for instance, may isang press con sabi,
sabi ng isang tanong, bakit hindi you about the impeachment of the Vice President Leni Robredo? And right away, he put a stop to it. He said, stop it. And then it went away. But this president, no, because there's no credibility. He's a liar. First of all, yung character niya napakahina, no? Mahinang nilalang talaga ito. Mahinang-mahina na nagsisinungaling harapan na akala niya tanga ang Pilipino, akala niya bobo ang Pilipino na naniniwala tayo sa kanya. Mr. President, unprecedented ang trust rating mo, -29. What does that mean? It means that Filipinos are very smart, far smarter than you make us out to be. Diba? So we know what's going on. So, that's it, no? That's it. Yeah, I agree. Ako na pa sabihin ko, Eric. Ano ba sa Atty. Busantog ng karagdagang opinion? Sinasabi niya Atty. Busantog, doon sa mga critic daw niya, why would I resign? Hindi ko ugali na talikuran ang problema. But the fact na ipinapasa niya ang problema at ibinubunto niyang sisi sa kanyang mga alter ego at hindi na kinikilala ng ugat ng problema ay ang kawalan ng direksyon at kakayanan niyang mamuno at ang kanyang kabulukan na tinolerate at kinonsinti niya ang kabulukan ng mga suhestyon ng kanyang mga advisors at ipinatupad niya sa desisyon kaya nagkapalpak-palpak ang problema sa Pilipinas at ngayon ang hugas kamaya mag-rebut through the cabinet mass courtesy resignation. Atty. Busantog. Yes, bakit mo kailangan humingi ng courtesy resignation, no? The word courtesy means that I am being just courteous enough to submit my resignation and it's for you either to accept it. Ang ano kasi dyan is that the reason why you are requesting for a courtesy resignation is corruption or incompetence. There is no courteous about it. There is no courtesy that is inherent to it. Pag alam mo na ang tao ay corrupt, fire him immediately or fire her immediately, file the appropriate case. If the person really is incompetent, you don't have to be courteous about it kasi ang sweldo ng mga yan, milyones yan na nanggagaling sa tax ng taong bayan. So fire them immediately and find somebody who is competent enough. You don't have to wait for after the election, come up with a huge drama of, lahat po ng cabinet secretaries mag-file tayo ng courtesy resignation, including lahat yung mga government all-in controlled corporations na head, lahat ng mga presidential advisors, mga ganyan. Ibig sabihin ba lahat sila, ibig mo sabihin are really incompetent or corrupt that you have to request for all of their courtesy resignations? So, ang sa akin dyan is, the idea of creating this huge political drama of saying that I am on top of everything, lahat ang mga tauhan ko, lahat yan pwede kong pagsabitin ng courtesy resignation. The drama was not, the effect of the drama was not there. Nagiging ano siya naging katatawanan. It's become a laughing stock. Kasi hanggang ngayon, nagkaroon nga ng lahat ng resignation, wala namang inaccept ko, konti lang. Nagkaroon pa ng realignment from one... Ma'am Lorraine? Atty. Busantog, gusto ko tinatanong sa inyo para gusto ko kuhanan kayo ng reaction before pa ako magbigay ng reaction ko. Yung circumstansya, yung konteksto ng kanyang pag-gimmick para sa courtesy mass resignation, doon sa gimmick niya ng reconciliation, ay nangyari po ito dahil sa tatlong bagay habang nagaganap ito. Number one, bago ang eleksyon, nagkaroon ng survey at napahiya si Marcos sapagkat kahit hindi na presidente si Rodrigo Duterte, ipinatapon na niya at illegal na pinadukot at idinischero niya sa Netherlands, 63% ang trust and approval rating ni Rodrigo Duterte, which means siya pa rin ang hinahanap na uri at klase ng leader para sa bansang Pilipinas ng 6 sa bawat 10 Pilipino. At napakalayo ni Marcos sapagkat si Sara Duterte ay 51% plus halos ang kanyang rating next to sa kanyang tatay. Si Marcos is just 31 something percent, no? Si Martin Romualdez 17%. Prior to that, 2 weeks before that, may isa pang survey ng kanilang performance na hindi nang sinama si Pangulong Duterte. Si Sara Duterte, 59% to 61% ang range. Si Marcos, 24 to 25%. Si Martin Romualdez, 14%. At mga kababayan, binuking mismo
ni Congressman Toby Chanco ang kanilang campaign manager sa kanilang alyansa for senatorial candidates na talagang nilampaso sila sa Visayas at lalo na sa Mindanao dahil galit ang taong bayan sa administrasyon na ito. Ma'am, kaya niya naisipan ito, ang ganong mga sirkumstansya ba sa tingin nyo ay malaking faktor para gumamit ng gimmick at political drama si Marcos. Kaya nagkaroon ng mga pronouncement ng mass courtesy resignation, reconciliation at binabawi niya ang suporta sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ma'am Lorraine Badoy. You know what's really dangerous about this man, no? Yung katulad ng sinabi mo na yung example na yan, is monumental incompetence and indifference. He has no idea what it means when you say mass resignation, and because of what you just mentioned, no? Grabe ang government resources when you have a new secretary, then you're gonna have new people, and then magsuspend kayo ng marami instead of you're hitting the ground running and just tuloy hanggang matapos ka. No, so Eric, yung sinabi mo, no, na he very reactive, no, na president, na wala talaga siyang parang programa, wala siyang alam, parang nagre-react lang siya ng react at saka parang gimmick. Everything is a gimmick with this man, something that will make you forget about the trust rating that's falling, about the sorry performance in government, about what the Filipino people are saying to him. Parang it's one gimmick after the other. And did he really deliver? Was this really a sweeping reform? No, it didn't. I mean, it's the same people. Diba? So, wala siyang parang puro gimmick lang itong You know why? Again, I'll keep going back because I'm a doctor. No? I'll keep going back to the mental status of this man. No? He's fully incapable. Lulong siya sa droga, itong taong ito. So how can you ever hope to have anything good come out of someone who is in the grip of, say, substance abuse disorder? This is why the country is in dire straits right now. No? Yeah, agree. Atty. Basantog, ito ba ay adjustment? Ito ba ay reactive recalibration upang mag-survive doon sa hambalo sa tagupit ng kanyang napakapalpak at iskandalusong pagtataksil sa taong bayan ng kanyang ipinadukot ng iligal at pinatapon at pinakulong ang isa sa pinakaminahal na leader sa modernong panahon sa Pilipinas, si Rodrigo Duterte, at sinundan pa ng kanyang pagmamayabang na ipapa-impeach si Sara Duterte at ginastify pa niya kung bakit unang pumirmang anak niya si Sandro Marcos. Ngayon siya ay laban-laban, bawi, lahat ginigimikan niya. Sabi mo nga, political drama na pinagtatawanan ng taong bayan. Do you see the pattern in correlation doon sa mga sirkumstansya ng kaganapan sa kanyang pagkalugmok sa acceptability and approval of the people sa kanyang nagiging Pangulo ng bansa? Yes, ito yung tinatawag natin na bigwas ng taong bayan. Ang binigay kay sa administration na ito, especially doon sa result ng election, meron siyang alyansa at merong may mga umalis sa alyansa, mga akala niya kasama niya, especially andun pa yung kapatid niya, no? Andun yung si Senator-elect Villar. So, yung alyansa, hindi talaga alyansa. And a lot of the people in our alyansa could have won the election even without the backing of the president because they are institution in themselves. For example, Tito Soto, for example, Pansilio Lacson. So, they cannot even credit na sila ang dahilan kung bakit nanalo ang mga tao na to. But, it could always be said na yung mga ibang natalo ay dahilan, ang dahilan ay dahil because of the administration. So siguro dahil ginawa yung lumabas pa yung yung sa survey. Imagine you somebody na pinatapon mo sa ibang bansa because of the crimes of mass murder, no, or crime against humanity. And that person mas mataas pa ang kanyang trust rating kaysa iyo ilang years na siyang wala sa Pilipinas, no? Ilang years siyang hindi presidente at ilang buwan na wala siya sa Pilipinas. Yet, in fact, he is more loved by the Filipino people. And I think that's going to be an insult to anybody. Na bakit ako ang presidente? Di ba dapat ako yung mahal ng tao? Binoto ako ng 31 million. Why is this person na umaharap ng kaso ng
crime against humanity, mas mahal pa ng mga tao. Yun. Second is that the courtesy resignation, hindi siya pinag-isipan. Alam mo kung bakit? 3 years into the tenure of the president, inopen mo yung floodgates ng politicking, bickering, and divisiveness inside the executive department. Kasi ngayon, ang mga ginagawa ng mga tao, naglalabi na silang gawing secretary, undersecretary, nagkakaroon ng internal friction because of the ambitiousness of certain people na sila ang uupo na bagong secretary ng ganitong department. So instead of harmonizing government efforts, ang ginawa mo is you open the floodgates of conflict. Eric, wait, I'll say something. Go ahead, ma'am. Go ahead. That's exactly what I mean, no? Even it is an administrative nightmare. Imagine a sweeping call for resignations of all your secretaries. Of course, the office of the president and the PMS, everything will be flooded with applications, and they have to be given attention to, diba? So this again to me shows the incompetence of this president, and very shallow, very, very shallow. Him and his team, whoever is thinking for him, because I know this man is fully incapable of any intelligent thought, no? So very shallow. Biro mo, after 3 years, yan ang naisip niya na solusyon. Imbis na magsilbi ka sa taong bayan, nagugutom na sila, etc. It's maraming problema ang Pilipinas, tapos yan ang solusyon mo. 'Di ba? So sa madaling salita, hindi niya alam kung ano ang solusyon. Lahat sila hindi nila alam. Akala nila puro cosmetic lang yung kanilang solusyon na naibibigay sa Pilipino, kasi wala silang kakayanan ayusin ang Pilipinas. Kaya nga sinasabi natin, bumaba ka na dyan sa pwesto, winawasak ninyo ang Pilipinas. Kaso nga, kumakapit itong president na ito, no, itong taong ito, si Bongbong Marcos, at ang mga taong nakapaligid sa kanya, naghahaman sa kapangyarihan at sa pera na tulad niya. Bahala na tayong mamatay tayong lahat.